Big bird. And the total size of the national park, 22,202 hectares. At naproklama naman po ito na national park noong March 26, 1971 pa. Kaya this is untouchable nature. Then from that time po is pinagbawal na po na magtayo po ng bahay dito. So wala po talagang mga nakatira dito sa loob po ng forest na to. So, in the Philippines naman, we have 40 species of the mangrove. But in this area po, ay meron kaming 10. Pero 4 lamang yung actual na makikita nyo po sa magkabilaan ng ilog. So, yun po yung lalaki, babae, tabigi at busain. So, yan po yung babaeng bakawan. Yung kanyang dahon is malapad. The wider leaf, that one is a female mangrove. Rhizopora mucronata po yung scientific name. Then, ito naman po yung male mangrove, small and point. Ito po, yan o. And pointed at the tip. So, ayan po yung lalaking bakawan. So, Rhizopora apiculata po scientific name. But those male and female mangrove po, they are self-germinated tree. So, no cross-pollination happening to them. We call it only male and female mangrove para mas madali natin silang ma-distinguish. May mga bulaklak sila, may prutas at may mga buto. So, ito po yung kanilang buto or seed. The longer one is the seed of the female and the smaller one is the seed of the male mangrove. So, this is propagule po, planting material. Ito na yung tinatanim na kapag itatanim, itutusok lang ng ganun sa putik, tutubo na. So, yung mangrove tree po, madaling itanim, madaling tumubo, ngunit mabagal pong lumaki. Dahil nabibilang po yan sa matigas na klaseng punong kahoy. So, that is hardwood. Kaya before, the mangrove, this is number 1 or first class to build materials for the house, furniture, charcoal, and the firewood. Then that is another variety of the mangrove po on the left side, that big brown tree of the bark. It looks like a guava. At yung dahon parang duhat na may malapad na ugat. So tabigi naman po yun yung local name, Xylocarpus granatum po, and scientific name. So, may putas din po yan parang pumilo. But all the fruit of the mangrove here po is not edible for human. Just for the bayawak po. For the wildlife animals like monkey, bayawak po, monitor lizard. And bayawak. Yes, monitor lizard. Bayawak the local name. Varanus palawensis the scientific name po. That is endemic in Palawan. And that is protected here. Bawal pong i-hunt yung bayawak kasi sa ibang probinsya po hinuhuli yan eh. Niluluto ng adobo. Ay, alam na alam ni ma'am. Huli. So dito, bawal po. Protected na po yan at endangered na siya. Kasi endemic po yan dito sa Palawan. Opo, dito lang talaga sa Palawan. Then, ito naman pong structure na to, that is bamboo boardwalk. Funded by Forest Foundation Philippines. Na may haba na nasa 100 meters. Paikot po dyan sa Limestone Mountain, serve as bird watching area. Early morning naman po yan. So that's for the bird watching area at 6 in the morning. Kasi early morning po maraming mga ibon na naglalabasan para maghanap ng pagkain. Then after na nilang makakain, babalik na yan sila sa loob po ng forest na yan. So, aming boardwalk po ay gawa sa kawayan kasi we are inside in the national park and not allowed to cut any kind of trees. And that bamboo is not a tree, that is a family of grass. Kaya yun po, kawayan lang yung inallowed sa amin na gamitin po sa paggawa ng boardwalk. At ngayon po ay unti-unti na tayong pumapasok sa tinatawag na century-old mangrove tree. So, mga century-old mangrove na po yan. Those are century-old mangrove that according to the tree expert, the estimated average of those mangrove is about 100 years up to 200 years na po yan. Ayan, 200 years. Opo. Malalaki na matataas na po na may taas na nasa 25 hanggang 30 meters po. So, before naman, here in the Philippines ay meron tayong 500,000 hectares po ng mangrove forest. Pero nabawasan po yun dahil ayon sa huling survey, nasa 120,000 na lamang yung natira. Kasi nga dati, hindi pa naman po alam ng mga tao kahalagahan po nito sa ating ecosystem. So, pinuputol para gawing bahay, furniture, ulingin. Ayan, bayawak, baby bayawak. Then, ginamit din po dati yan sa pumosit po ng kuryente at sa release po ng train. But they are just damaged po. They can convert to fish pond or fish pond. Pero ngayon po, protected na yung mangrove forest natin. Bawal na pong putulin yan. Then, out of 120,000 hectares, 48,000 hectares po, dito na matatagpuan sa probinsya ng Palawan. So, dahil po doon, nasa 60% po ng isda sa Manila galing sa Palawan.
Dahil ang isang ektaryang mangrove forest na tulad nito ay nakakapag-produce ng isda ng nasa 1.08 tons of fish bawat taon. So this is the main function of mangrove area like this. That this river, this is the natural breeding ground and nursery of the fish. So ito po yung pangunahing pangitlogan ng mga isda na yan. Naayon po sa pag-aaral, halos nasa 2/3 po ng uri ng isda sa karagatan pumapasok sa ganitong ilog para mangitlog because they are safe from predator and also no wave in the river. And those mother fish po, after when lay their eggs, they will go back to the ocean. And the eggs naman po na naiwan dito when they hatch, after 4 months po, they will go back also to the ocean. So dito lang sila talaga mangingitlog. Then yun po, at although maraming isda dito, not allowed to do fishing here. Because mostly the fish are pregnant po. If we are allowed them to do fishing, million of fish that will gone. So that's why no fishing here. Pero po, the local tribes naman, ina-allowed naman silang gather or mag-hunt ng crab, ng clam, ng oysters, tamilok, but for personal consumption only, not for commercial. Tama lang po talaga pang ulam, limit lang. So, yun po pala yung mga natumbang puno na yan. Natural disaster po may gawa yan, hindi po pinutol ng mga tao. Bagyong Odette po. Odette. Opo, Typhoon Odette. So, last December 17 year 2021 po yun tumama sa Palawan. At nasa history po yun, kasi yun po yung pinakaunang malakas na bagyo na tumama sa Palawan. Opo. Ngayon walang typhoon, thanks to that. Opo, yes. So, ayan. Pero napakalaki din po ng tulong sa amin ng mga puno na yan. Kasi dati malakas po yung hangin. So, yung mga puno po talaga yung nag-control ng malakas na impact ng hangin at nagharang po ng malaking alon. Opo. So, yun yung kanyang another importance. Protection from the typhoon. Like if there's tsunami, storm surge, strong wind. And also the mangrove po, that is prevent from the flood and soil erosion. Ayan ang mga shell po ng mud clam, yung shell na nasa putik, yun sa gilid ng ugat. Ayan, mud clam po. Then yun naman po yung mga shell na nasa ugat po ng bakawan. Maliliit na talaba, small oyster. The big one under the water po, they grow on the rock as big like your palm. And this is the turning point po. Iikot na tayo. Continue pa naman po yan yung ilog. Kaya lang po, naging small and narrow na. Hindi na po kakasya yung ganitong bangka. So, balik na. Opo, babalik na po tayo. Alam ko, pero wala na po akong boses. Bumalik na. Pwede rin po, pwede rin. Galing mo talaga siya. Ikaw na nga. Dami kong joke na nasa utak ko kasi may mga bagay. I really like you talaga. I love it. I love it. So yun naman po, kahit hardwood yung bakawan, inaanay din po yan. Yan po yung brown na bilog sa puno. So inaanay din sila. Ayoko nga. Pero hindi namin yan, inahayaan lang namin yan dyan, hindi namin tinatanggal. Kasi part po ng food chain. Para balanse yung ecosystem natin. Kasi pagkain ng anteater, meron din po ditong anteater at mga woodpecker. Yung tingin po tayo on the right side, may lag doon na may butas-butas. That is the empty house of Tamilok. If having those hole, that's the size of Tamilok. Ayan. Yung Tamilok po, na para siyang umbilical cord of the newborn baby. But it's a family of mollusks. So, ayun po, yung mountain ng underground river, dati hindi po kita yan. Puro yan dyan mga puno, sanga, Nung wala pang dahon. Odette. Opo, nung wala pang Odette. Then after the Odette, ayan, kita na So, yung nakalbo bundok. talaga ito, no? Kasi 2 Yes years ago po. na almost yun. Ngayon. Opo. So, ayan po yung mga puno na wala ng mga dahon. Patay na po yan. Kagandahan lang, may mga kapalit na. Pero years lang talaga yung bibilangan bago sila magiging puno ng ganyan kataas. Kasi sobrang bagal po ng pag-grow ng bakawan. So, ito po ay natural na nature. Yung mga puno na yan na hindi tinanim, andyan na po yan. Kahit yung ilog na to na nadadaanan po ng bangka, ay ganito na ito. Walang pinutol or tinanggal para magkaroon ng daanan yung bangka. Kasi po yung mangrove, yung seed,
Kapag nahulog po yan sa ay may water snake po. Water snake. Sa likod na lang lang. Ay, oo nga. Ah. Ang liit lang. So yun po yung seed. Kapag nahulog po sa mas malalim ng part ng ilog, hindi tutubo yan. Kaya walang mangrove po sa mas malalim ng part ng ilog. As in sa gilid lang talaga sila. Dahil hindi po nabot yung putik, mangyayari po yung sislulutang na lang at madadala ng agos po patungo ng dagat. Then kapag napadpad naman po ng alon yung seed, patabi, tutubo rin po yun ng pusa. Yun ang dahilan kaya sa mga island or shoreline, may bakawan po dahil po yun sa agos ng tubig. Nagsusurvive kasi sila kahit puro salt water. Opo. Pero yun po yung tumubo nga lang sa purely salt water, mabababa lang yung mangrove. Hindi tulad ng nasa brackish water po, tumataas hanggang 25 to 30 meters. Ayun naman po yung mga small mangrove na yan. Tumubo lang din po yan na kapag kayong si dyan nahulog po, diretso sa putik, ayan, tumubo na lang ng pusa. So wala nang monkey ngayon. Kanina po maaga maraming monkey. Ah, talaga? Opo. Na-late lang po kayo ng kaunti. Sana sila bumalik na sa Opo, bumalik na po sila doon sa loob. Kumain na kasi sila kanina. Yung kinakain po nila dito yung mga fruit po ng bakawan. Naiwan. May naiwan. May naiwan. Mga fruit po ng bakawan tsaka yung maliliit na crab. Ganyan naman po yung mga dahon ng bakawan po na nahulog araw-araw, initicompose kapag na-convert na sa nutrients yan. Yan na po yung magsisilbing pagkain ng isda sa ilog. Then also the roots of that mangrove po, they serve as a natural filter, the sediment and chemical from the mountain so they can filter the water. That's why this water po before flow going to ocean clean already. Kasi na-filtered na yan ng roots ng bakawan. Kaya yung mga coral naman sa karagatan malulusog din dahil nangangailangan din po yun ng sunlight. So ayan, this is how important the mangrove forest to our ecosystem and we are ordinary people from this community. That we are all volunteers protecting the nature. Then ayan po, ugat pa rin po yan. Ayan o, dalawa po yung roots ng lalaki at babaeng bakawan. So ito po yung unang ugat po nila. Ayan po yung pangalawa. That is aerial roots. Aerial. Opo. Function po yan, pathway po ng oxygen.